Bihirang sandata ng Russia, tuluyang nawawala tapos biglang gumuho ang kanilang hanay. Tila sunod-sunod ang malas na inabot ng Russia sa digmaan. Sa halip na makuha nila ang gusto nilang lugar, ay marami pa silang nalugi, nasira ang mahalagang kagamitan, nabigo ang mga sundalo at bumaba pa ang kanilang moral. Pero sa kabila ng lakas ng Russia, bakit tila mas nananalo ang Ukraine? Anong ginagawa ng Ukraine para patuloy na maipagtanggol ang kanilang teritoryo? Alamin natin ang mga ginamit na taktika at kung paano patuloy na lumalaban ng Ukraine kahit mas kaunti sila. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po, kaya naman simulan na natin. Ngayong buwan ng April ay napakaraming hindi magandang pangyayari ang dumating sa panig ng Russia. Sa halip na makuha nila ang mga layunin nila sa digmaan ay sunod-sunod ang kanilang naging pagkatalo. Isa na rito ang pagkawala ng isang napakahalagang gamit na hindi basta-basta napapalitan, pati na rin ng kabiguan ng ilan sa kanilang mga pagsalakay sa bagong linya ng labanan malapit sa Pokrovsk. Dahil sa mga pagkatalong ito ay napakaraming sundalo ang namatay, napinsala ang maraming sasakyang pandigma at tila lalo pang lumala ang mababang moral ng kanilang mga tropa. Isa sa pinakamasakit na nangyari para sa kanila ay ang insidente noong April 9 kung kailan tuluyang nawasak ang isa sa pinakamahalaga at pinakapihikang gamit na meron ng Russia. Ito ang tinatawag nilang KRVD. Sa unang tingin, ang KRVD ay parang ordinaryong military equipment lamang dahil wala itong nakakabit na kanyon at wala rin itong missile launcher. Pero sa totoo lang, mas mahalaga pa ito sa maraming tangke o armored vehicles ng Russia. Ang dahilan ay simple pero sobrang importante. Kaya nitong gumawa ng matitibay at ligtas na pansamantalang kalsada kahit sa gitna ng putikan o tabi ng ilog. Gamit ang KRVD, ang mga malalaking sasakyang pandigma ay makakadaan kahit sa mga lugar na dati ay imposible nilang malusutan. Bukod dito, ang KRVD ay binubuo ng dalawang bahagi at bawat bahagi ay nakakabit sa isang KAMAZ 63501 na truck. Ang bawat bahagi ay kayang maglatag ng mahigit 160 feet ng kalsada. At kapag pinagsama ang dalawang bahagi, ay makakabuo ito ng humigit kumulang 320 feet ng tulay o daanan na may lapad na 15 feet. Ang pinakamagandang bahagi pa nito ay kayang-kaya itong ilatag sa loob lamang ng 5 minuto. Napakasimple lang ng proseso kung paano ito ginagamit. Habang umaatras ang truck, ay inilalatag nito ang flexible materials na nagsisilbing kalsada. Pagkalatag ay pwede na itong daanan ng mga gulong na sasakyan na may bigat na hanggang 12 tons at kahit ang mga tangke na umaabot hanggang 60 tons ay kayang-kayang dumaan dito. Para mas malinaw, ang pangunahing tangke ng Russia na T-90 ay may bigat na nasa around 46 tons kaya pasok na pasok ito sa kapasidad ng KRVD. Dahil dito ay umaasa ang mga armored units ng Russia sa kagamitan na ito, lalo na kapag nasa mahihirap na bahagi ng digmaan. Kapag hindi na ito kailangan ay pwedeng i-roll pabalik ang KRVD at gamitin ulit sa ibang lugar, kaya sobrang praktikal nito sa mga military operation. Sa madaling salita, ito ang parang sikreto nilang sandata para makagalaw kahit saan. Samantala, lalo pang naging importante ang gamit na ito sa mga lugar tulad ng Donbas, kung saan marami talagang putikan, mga maliliit na ilog at maputik na daan. Kapag walang KRVD ay pwedeng mabaon sa putik ang mga tangke at sasakyan na magiging sanhi ng pagkaantala ng operasyon. Pwede pa ngang umabot ng ilang araw bago ito mahila o sa pinakamasaklap na sitwasyon ay tuluyan na lang nilang iiwan. Ginamit ng Russia ang KRVD sa isang pagtatangka nilang makatawid sa Jerbets River na nasa loob ng rehiyon ng Donbas. Kung naging matagumpay sana ito, pwede nilang gamitin ang crossing na yon para makapagdala ng mas maraming sundalo at kagamitan papunta sa mas malalim na bahagi ng teritoryo. Pero hindi pumayag ang Ukraine. Subalit ang 66 Separate Mechanized Brigade ng Ukraine ang nakadiskubre sa eksaktong kinaroroonan ng KRVD. Gumamit sila ng FPV drones para umatake at matagumpay nilang nawasak ang buong unit. Ang pagkawasak ng KRVD ay hindi lang basta panalo sa taktika, kundi simbolo rin ng kahinaan ng panig ng Russia. May mga larawan ng nasirang KRVD na lumabas sa internet na nagpapakita ng nasira nitong kalagayan. Ang mas nakakainsulto pa para sa panig ng Russia, ang nawasak na KRVD ay bumara mismo sa crossing point na dapat sana ay gagamitin ng mga armored vehicles nila. Dahil dito ay hindi sila makatawid
Ayon sa 66th Brigade, sinamantala ng mga sundalo ng Russia ang panahon ng Easter Truce para subukang alisin ang mga labi ng KRVD. Noong April 20 ay iniulat na nagpadala ang Russia ng humigit kumulang 10 sundalo at isang espesyal na truck para hilahin palayo ang mga piraso ng sirang kagamitan. Pero kahit na natanggal nila ito, ang pagkasira ng KRVD ay nanatiling tagumpay para sa Ukraine dahil naantala na ang kilos ng kalaban at napilitan pa silang gumamit ng dagdag na tao at resources para lang ayusin ang pinsala. Bukod pa sa pagkatalo ng Russia sa KRVD, may isa pang napakahalagang kaganapan na naganap noong April 19. Ipinahayag ng 152nd Separate Rifle Brigade ng Ukraine na sila ay matagumpay na nakasira ng isang Russian locomotive. Ang unang beses na nangyari ito mula nang magsimula ang digmaan. Sa isang video na lumabas ay makikita ang isang tren na nakahinto sa railway. Gamit ang drone ay inatake ito ng mga sundalo ng Ukraine at tuluyang nawasak ang locomotive. Isa itong napakalaking bagay dahil ginagamit ng Russia ang mga tren para sa transportation ng supply at kagamitan. Kaya't ang pagkasira nito ay direktang nakaapekto sa kanilang logistics. Ipinakita rin nito na kahit sa likod ng front lines ay kayang abutin at sirain ng Ukraine ang mahahalagang bahagi ng sistema ng Russia. Gayun din naman ayon sa mga sundalo ng Ukraine, ang tren na kanilang pinasabog ay hindi basta ordinaryong tren. Isa itong espesyal na gamit ng Russia na ginagamit para maghatid ng mga armas, bala, at iba pang mahahalagang supply sa mga lugar na kanilang sinakop sa loob ng Ukraine. Sa video nakuha ng isang unit na kilala bilang 152nd Separate Rifle Brigade ay makikitang may isang drone na lumipad sa ilalim ng nasabing tren. Pagkatapos ng ilang segundo ay bigla itong sumabog at lumamon ng apoy at makapal na usok ang buong paligid. Kitang-kita sa video ang lakas ng pagsabog at kung paano nito winasak ang tren na dating ginagamit ng Russia sa kanilang mga operasyon. Ngunit hindi natatapos sa tren ang malalaking pagkatalo ng Russia ngayong buwan. Mas maaga pa nitong buwan ng April ay nakapinsala muli ang Ukraine sa pamamagitan ng pagwasak sa ilan sa mga pinakaimportanteng gamit ng Russia para sa electronic warfare. Ang mga sistemang ito ay hindi lang basta mamahalin. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng halos $200 million at ang kabuuang pinsala ay umabot sa halos $400 million. Ayon sa Ukraine, ito raw ang ilan sa mga pinakamahalagang kagamitan ng Russia sa larangan ng digmaan sa impormasyon, kung kaya't napakalaking bagay ng pagkawasak ng mga ito. Ayon sa inilabas na ulat ng Operational Command South ng Ukraine noong April 15, gumamit sila ng drone para pasabugin ang mga tinatawag na Borisovlevsk-2. Isa itong sistema na gawa ng Russia para pigilan o guluhin ang komunikasyon ng kalaban. May control post ito na pinapatakbo ng 4 na sundalo at may mga electronic warfare station na nakakabit sa mga armored na sasakyan tulad ng MTLB. Kabuuang 9 na sasakyan ang bumubuo sa isang ganitong system at bawat isa ay may kakayahang mag-jam ng signal mula sa simpleng komunikasyon hanggang sa satellite at radyo. Sa loob lang ng 15 minutes ay kaya na nilang i-deploy ang buong system sa kahit anong bahagi ng labanan. Pero kahit gaano ito ka-advance ay hindi ito naging sapat para mailigtas sa pag-atake ng Ukraine. Ayon sa pahayag ng Ukraine, nakumpirma ng kanilang mga drone ang location ng mga gamit ng kalaban at agad silang nagpadala ng mga drone bombers. Sa unang bagsak pa lang ay tinamaan na agad ang target at para masigurong wala nang matitirang bahagi ng system ay sinundan pa ito ng pangalawang pagsabog. Dahil dito ay hindi lang daan-daang milyong dolyar ang nalugi sa panig ng Russia, kundi pati ang kakayahan nilang pigilan ang komunikasyon ng kalaban ay malubhang naapektuhan. Sa isang digmaan, napakahalaga ng impormasyon at koordinasyon at kung masisira ang mga gamit para dito ay siguradong hihinarin ang galaw ng buong puwersa. Kaya ang nasabing pagkatalo ay hindi lang tungkol sa nasirang kagamitan. Ito ay may direktang epekto sa mismong takbo ng kanilang operasyon. Maliban sa mga nasirang gamit, nabigurin ng Russia sa kanilang tangkang makapasok sa lungsod ng Pokrovsk. Ang Pokrovsk ay isang simpleng lungsod sa kanlurang bahagi ng Donetsk Oblast. Mayroon itong tinatayang 60,000 na naninirahan. Sa unang tingin, parang wala itong malaking halaga. Pero sa larangan ng digmaan, napakahalaga ng location ito. Kontrolado ito ng Ukraine at nagsisilbing mahalagang koneksyon ng kanilang supply dahil sa mga kalsada at riles ng tren na dumadaan dito. At kapag nakuha ng Russia ang lungsod, ay pwede nilang gamitin ito bilang daanan papasok sa mas malalim na bahagi ng Ukraine, gaya ng Dnipropetrovsk.
Posibleng magpadala sila ng mas maraming sundalo at kagamitan at sa pamamagitan ng highway ng Pokrovsk-Kostiantynivka ay makakakuha sila ng mas magandang posisyon para sa susunod na paglusob. Pero sa ngayon ay hindi pa yon nangyayari dahil matibay pa rin ang depensa ng Ukraine sa lugar na ito. Ilang beses nang sinubukan ng Russia na mapasok ang Pokrovsk, gumamit na sila ng iba't ibang estratehiya mula sa mabilisang operasyon hanggang sa maramihang pag-atake. Pero sa lahat ng yon ay lagi silang nabigo. Isa sa mga pinaka-pinag-usapang pagkatalo ay nang magpadala ang Russia ng 90 na motorcycle units. Sa plano nila ay bibilisan nila ang paglusob gamit ang mga motorsiklo para hindi sila agad mapansin. Pero hindi ito umubra. Sa halip sinalubong sila ng matinding depensa mula sa Ukraine at ayon kay Viktor Trehubov ng Khortytsia Operational Strategic Troop Grouping, halos lahat ng motorsiklo kasama ang mga driver at sakay nito ay nawasak. Sa kasalukuyan, ayon kay Viktor Trehubov, isang opisyal mula sa Khortytsia Operational Strategic Troop Grouping, ang Pokrovsk ang tinuturing na pinakamatinding linya ng labanan sa buong Ukraine. Ito raw ang lugar kung saan halos hindi tumitigil ang sagupaan araw at gabi. Pero sa kabila ng matinding pressure at sunod-sunod na pag-atake ay nananatiling matibay at buo ang paninindigan ng mga Ukrainian soldiers. Ayon sa kanya, kahit todo effort ang Russia para makalusot sa lugar na ito, sila pa rin ang laging natatalo. At hindi ito basta pahayag lang. May sapat na ebidensya para patunayan ang lahat ng ito. Ilang araw bago ang isang malawakang motorcycle assault noong araw ng April 17 ay inilunsad ng Russia ang isa sa pinakamalalakas nitong opensiba. Maraming sundalo ang pinakilos at sinabayan pa ito ng maraming sasakyang pandigma. Lahat ng ito ay pinapunta nila sa direksyon ng Pokrovsk at umaasang mababasag nila ang linya ng depensa ng Ukraine. Pero hindi naging madali para sa kanila ang balaking yun. Sa panig ng Ukraine ay nanguna sa depensa ang ika-14 na brigada ng National Guard na kilala sa tawag na Chervona Kalina. Ayon kay Oleksandr Pivnenko, ang commander ng National Guard ng Ukraine, todo ang naging pagtutol ng kanyang mga tauhan. Sa kanyang mensahe sa Telegram ay sinabi niya na hindi lang nila napigilan ang paglusob ng Russia, kundi tuluyan pa nilang pinahinto ang buong operasyon. Sa lakas ng depensa ay nabigo ang maraming armored vehicles, motorsiklo at humigit kumulang 2 kumpanya ng sundalo na makalusot. Tinawag naman ni Junior Sergeant Stanislav Bunyatov mula sa 24th Aidar Assault Battalion ang atake bilang isa sa mga pinakanakakatakot at pinakamalalaking sagupaan na nasaksihan nila. Ganito rin ang pahayag ni Mykola Koval, ang namamahala sa communication ng ika-14 na brigada. Para sa kanya, bihira lang ang ganitong laki ng opensiba at hindi ito basta-basta. Ang taktika ng Russia ay simple lang. Gumamit ng mas maraming sundalo at kagamitan para mawasak ang harapan ng depensa ng Ukraine. Umaasa sila na sa dami ng armas at tao ay mapipilitang umatras ang mga Ukrainians. Pero hindi ito nagtagumpay. Ang inaakala nilang mabilis na panalo ay nauwi sa matinding pagkatalo. Ipinakita ng mga Ukrainian na hindi sapat ang brute force kung ang kalaban mo ay may disiplina, galing sa labanan at matibay ang loob. Kaugnay din nito, umabot naman ng halos 7 oras ang sagupaan. Hindi lang basta putukan at pagsabog ang naganap. Ito ay isang bakbakan kung saan ang bawat galaw ay may kasamang taktika at matinding tiwala sa bawat isa. Sa bandang huli, malinaw ang naging resulta, panalo ang Ukraine. Ibinahagi ni Commander Pivnenko ang kanyang labis na pasasalamat at paghanga sa kanyang mga sundalo. Ayon sa kanya, ang ipinakita ng ating mga tagapagtanggol ay tunay na professionalism at katapangan. Hindi lang basta panalo ang nakuha ng Ukraine, malaki rin ang naging pinsala sa panig ng Russia. Ayon kay Pivnenko, mahigit 200 na Russian soldiers ang napatay habang hindi bababa sa 30 ang nasugatan. Nasira rin ang halos 100 motorsiklo, kasama ang ilan pang armored vehicles at ilang piraso ng artillery systems. Para sa kanila, ito ay isang malinis at matatag na tagumpay. Dagdag pa ng commander, ang tagumpay na ito ay patunay ng disiplina at coordination ng mga sundalong Ukrainian. Aniya, ang mga mandirigma ng Chervona Kalina ay walang inuurungan at buong tapang na ipinagtatanggol ang kanilang bayan. Maraming salamat sa ating mga bayani. Naglabas rin sila ng drone footage mula sa mismong bakbakan. Sa mga kuhang ito ay makikita kung paano isa-isang tinatarget at pinapasabog ang mga sasakyang pandigma ng Russia. Kitang-kita rin ang mga Russian soldiers na nagtakbuhan palayo at isa pa nga sa kanila ay sumuko na may kasamang puting bandila, isang senyales ng lubos na pagkatalo. Sa caption ng mga kuhang ito ay nakasulat ang mga katagang,
Narito pa ang ilang kuha ng pagwasak sa ataking biker ng kaaway sa Pokrovsk. Maaring mas malaki pa ang aktwal na bilang ng mga napatay kapag natapos ang opisyal na bilang. Salamat sa mabilis at matapang na pagkilos ng mga mandirigma ng Chervona Kalina at ng mga kasama nilang mula sa Kodak at Pavlohrad regiments. Slava Ukraini. Pero higit pa sa isang panalo, ang labanang ito ay isa ring babala. Sa panig ng Ukraine ay muling napatunayan na kahit mas kaunti ang bilang, basta't may matibay na plano, maayos na coordination at buo ang loob, ay kayang tapatan at lampasan ang lakas ng isang mas malaking puwersa. Sa panig naman ng Russia, ito ay malinaw na paalala na hindi palaging sapat ang brute force para manalo sa digmaan at ang Pokrovsk ay hindi lang isang beses binabanatan. Ayon sa ulat ng militar ng Ukraine, araw-araw ay may sunod-sunod na pag-atake mula sa panig ng Russia. Noon ngang April 21 ay nakapagtala ang mga tagapagtanggol ng higit sa 60 na paglusob sa iisang araw. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay matagumpay pa rin nilang naitaboy ang bawat isa. Ipinapakita lamang nito na sa kabila ng tuloy-tuloy na banta, ang Pokrovsk ay nananatiling matatag at matibay, hindi dahil sa pader, kundi dahil sa tapang ng mga taong nagtatanggol dito. Samantala, kahit hindi lahat ng impormasyon tungkol sa mga opensiba ng Russia ay inilalabas sa publiko, may ilang malalaking sagupaan na ibinabahagi ng mismong militar ng Ukraine sa kanilang opisyal na mga ulat. Isang malinaw na halimbawa nito ay noong araw ng April 20 kung kailan naglabas ang Military Unit 3017 ng National Guard ng Ukraine ng isang video na nagpapakita ng tunay na nangyari sa labanan. Sa video na yon, kitang-kita kung paano nila matagumpay na napigilan ang isang mabigat na pag-atake ng Russia sa Pokrovsky. At hindi lang sila nanatili sa kanilang posisyon dahil nagtagumpay pa silang makabihag ng isang Russian soldier. Pero ang kwentong ito ay isa lamang sa napakarami. Araw-araw ay tuloy-tuloy ang pagsisikap ng Russia na salakayin ng lugar na ito. Halos hindi sila tumitigil at patuloy ang pagbomba at paulit-ulit ang tangkang pasukin ng depensa ng Ukraine. Parang patuloy nilang sinusubukan kung may kahinaan sa depensa ng kalaban. Ngunit sa bawat tangka ay lalo lang tumitibay ang mga sundalong Ukrainians. At sa bawat panalo nila, kahit maliit lang, ay mas lalo silang nagkakaroon ng lakas ng loob at kumpiyansa sa kanilang kakayahan. Kung iisipin mo ang kalagayan sa kabilang panig, ay ramdam na ramdam mo ang kabaligtaran. Sa kampo ng Russia ay halatang matindi na ang epekto ng pagkatalo. Sunod-sunod ang kanilang kabiguan, nalalagas ang kanilang mga sundalo, nauubos ang kanilang mga gamit sa digmaan at sunod-sunod ang pagkasira ng mga sasakyan nila sa bawat opensibang hindi umaabot sa layunin. Hindi mo maiiwasang isipin na ito'y nakakaapekto na sa moral ng kanilang mga sundalo. Nakikita nilang paulit-ulit na pinapadala ang kanilang mga kasama sa gitna ng panganib at marami sa kanila ang hindi na nakakabalik. At ang mas mabigat pa, hindi lang ito nangyayari sa Pokrovsk, kundi sa iba't ibang bahagi ng frontline. Sa Kursk region, kamakailan lang ay may isa na namang insidente na nagpapakita ng kakayahan ng Ukraine. Tinarget ng Ukrainian Air Force ang isang tulay na ginagamit ng Russia upang makatawid ang kanilang mga sasakyan. Habang may ilang sasakyan na tumatawid, biglang tumama ang 3 GBU-39 bombs sa mismong crossing. Nasira ang 2 sasakyan at may Russian soldier pa na nagpost ng video ng naging pinsala. Sa video ay inamin pa niya na binalaan na raw niya ang mga opisyal na huwag gamitin ang tulay na yun, pero hindi siya pinakinggan. Ang ganitong mga pangyayari ay patunay ng malalim na pagkadismaya sa loob ng kanilang sariling tropa. Hindi na lang ito tungkol sa labanan dahil nagsisimula na rin itong tumama sa loob ng kanilang organisasyon. Samantala, sa panig naman ng Ukraine ay mas dumarami ang dahilan nila para humawak sa pag-asa. Hindi lamang nila nagagawang ipagtanggol ang Pokrovsk, kundi unti-unti na rin silang nakakabawi ng lupaing dating hawak ng kalaban. Noong April 17 mismo si Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi ang nag-anunsyo na nakabawi ang kanilang puwersa ng humigit kumulang 6 square miles na teritoryo sa paligid ng Pokrovsk. Personal din siyang nagtungo sa mismong lugar ng bakbakan. Doon ay nakipagpulong siya sa iba't ibang brigade, kasama na ang mga grupo ng volunteers mula sa Kyiv at iba pang bahagi ng bansa. Tiningnan niya ang lagay ng kanilang operasyon, parehong depensa at opensiba. Sa isa sa kanyang pahayag, sinabi niya na sa loob ng 3 araw ay binisita niya halos lahat ng brigade ng tinatawag niyang pinakamalalakas na puwersa ng Ukraine. Sila raw ang may pinakamabigat na misyon ngayon at sila rin ang tumutumba sa mga pinakamalalakas na puwersa ng kalaban. Dagdag pa niya, araw-araw ay napipigilan nila ang dosenang pagsubok ng Russia na pumasok sa kanilang mga teritoryo.
At habang nangyayari ito ay malinaw ang mensahe na maganda ang takbo para sa Ukraine, pero kabaligtaran ang nararamdaman sa kabilang panig. May mga ulat pa nga na nagsasabing unti-unti nang nag-uumpisang umatras ang ilang unit ng Russia mula sa Pokrovsk. Posibleng nakita na nila na hindi na sila mananalo roon. Posibleng binabago na nila ang plano ng pag-atake o kaya naman ay inililipat na nila ang kanilang puwersa sa ibang bahagi ng frontline kung saan mas malaki ang tsansa nilang makalusot. At kung totoo man ito, isang malaking tagumpay ulit ito para sa Ukraine. Sa ngayon ay nasa kamay pa rin nila ang kontrol sa Pokrovsk at hindi ito basta-bastang lugar. Isa itong napakahalagang location na nagbibigay sa kanila ng advantage pagdating sa logistics at galaw ng mga tropa. Pero kahit gaano man ito kagandang balita, ay hindi pa rin ito dahilan para mag-relax. Nanatili pa ring napakataas ng tensyon. Hindi natin alam kung kailan biglang magpapalit ng taktika ang Russia. Pwedeng bukas o sa susunod na araw ay bigla silang magpadala ng mas marami pang sundalo at armas para subukang bawiin ang lungsod. Hindi rin natin dapat kalimutan na mas malaki pa rin ang manpower ng Russia. Ayon sa mga datos, mayroon silang higit sa 1.1 million na active duty soldiers at may karagdagang 1.5 million na reservists, habang ang Ukraine ay tinatayang may 800,000 na active duty at 400,000 reservists. Pagdating naman sa mga kagamitang pandigma ay mas marami ring tangke at armored vehicles ang Russia. Tinayang mayroong silang around 5,750 na tangke, habang nasa 1,100 lang ang sa Ukraine. Sa bilang naman ng armored vehicles ay umaabot sa 130,000 ang sa kanila, samantalang wala pang 20,000 ang sa Ukraine. Sa madaling salita, malaki pa rin ang kalamangan ng Russia pagdating sa dami ng tao at kagamitan. Kaya nga ang kanilang estratehiya ay patuloy na umuulit, sunod-sunod na opensiba na may layuning mapagod at bumigay ang depensa ng Ukraine. Karagdagan pa rito, pagkatapos ng matagumpay na depensa ng Ukraine noong April 17, ay nagbigay ng babala si Stanislav Bunyatov mula sa 24th Aidar Assault Battalion. Ayon sa kanya, ang mga susunod na labanan ay posibleng mas mahirap pa. Kapag sabay-sabay daw ang pag-atake ng kalaban ay mas mahirap ang koordinasyon. Bumaba ang bisa ng artillery at mas nagiging limitado ang galaw ng mga FPV drones, lalo na kung walang sapat na optical systems. Sa madaling salita, kahit naging maganda ang resulta ng nakaraang mga linggo para sa Ukraine, ay hindi pa tapos ang laban. Kahit may ilang sundalo ng Russia ang umaatras, nananatiling mainit at aktibo ang labanan sa Pokrovsk. Araw-araw ay may mga pag-atake pa ring nagaganap. At kailangan ng Ukraine na manatiling matatag.